No, mga apat ang nabibili niya doon sa paradahan. Dito po sa bundok. Sunod na barangay daw. Doon po daw sa taas. Yun na po. Nagbago yung isip namin ni Kabiyahing Roger dahil in-explain po mabuti sa atin ni Kabiyahing Winnie. Kaya may rason po talaga si Kabiyahing Winnie po na gusto niyang dito sa bundok mamili. Dahil dati po kasi, nung mga time na yon na pinapagalitan ko siya. Ako'y madaling hikain, Kas. Oh no! Andahan lang tayo. Madali lang ako hikain eh. Taba na eh. Dating 54 kilos lang. Ngayon 70 na. Oh no! Uwi ka na, Kabiyahing Roger, pag walang manok. Ang bihira. Meron pang kalabaw dito si Winnie, oh. Ito po, ang bahay ni Kabiyahing Winnie. Oh. Ayan. May hapon. Violet na napier, oh. Oh, violet na napier yung ano niya. Pinapakain. Ito. Ba't ang laki ng tiyan nito? Oh, no. Busog. Oo. Medyo malamig kasi dito sa bahay ni Winnie, no? Wens, magkano ito, Wens? Malaki mo, Wens! Mamaya na. Mamaya na natin siya tanungin sa kanyang mga baka. Magkano yung presyo? Hello po! May nakatira na pala dito. Nung dumating kami, wala pang nakatira dito eh. Dito lang po tayo upo. Yan po ang bahay ni Kabiyahing Winnie dun sa baba. Uy, nakaduyan ka na agad, Jer? Oh. Okay ah. Lamig-lamig dito ah. Si Kagawad, sanay sa tao yan. Sanay yan si Kagawad entertain ng bisita. Magpumunta dito yung mga tao na kabarangay niya, may mga problema, may mga kailangan. Siyempre, Kabiyahing Winnie in the service. Kabiyahing Winnie, parang ang laki ng baka na yun, oh. Magkano yun? 48,500. 48,500? Nako. Kare, 40. Pati 40. Puting nakaw abos. Malaki daw. Malaki daw sabi ni Winnie. Ito, oh. Ito, Wen, magkano, Wen? 35 na lang. 35. Tingnan nyo po. Mga kagandang buhay. Malayo lang, pero maganda po ang katawan ng mga nabibili ni Kabiyahing Winnie dito. Oh, bilog-bilog pa po ang dumi. Tingnan nyo po itong 48,500 ni Kabiyahing Winnie. Pag nandun na po ito sa stockyard, alam nyo ba kung magkano na yung presyuhan nito doon? Mahigit ng 60,000 ito. Ayan, yung una po, asking price, 65,000. Wen, ito 48,500 mo, asking price dun sa paradahan, mga 65K na ito. Asking price. Oh. Tapos tawaran natin, ganun. Yung unang presyo ba? Yan. Ito 40. 48,500 yon. Ito 40. Ha? Oh, 40. Saan yung iba, Wen? Nandun sa kabila. Ito po, 40K. Wen, ano to karabaw mo? Bibenta mo sa paradahan?
Bali, iarado mo sa bukid? Ah, may bukid daw si Kabiyang Winnie. Iarado daw niya ito sa bukid. And kakape daw kami, kakape. Tingnan pa natin yung iba ng mga nabili ni Kabiyahe. Winnie. Ano, ito tiyanan lang ito mga kaganabuhay, malaki ang habwa nito. Pero sa 48.5 po, siguradong may panalo. Kasi ganito pong mga katawan ng baka po. Medyo malalim po ang ano namin, ang adjust po sa sipat dahil malaki siya pero malaki din po ang habwa. Tingnan niyo po yung tiyan. Hindi po ba yung parang kabayo yung ano niya, yung forma. Yan. So malaki ang tiyan, malaki ang habwa. Tamang-tama lang po yan sa 48,500. Ito naman mga kaganabuhay, oh. Ayan po yung mga baka na parang bugkos ang katawan ba. Hindi luy-luy ang tiyan. 40K. Maganda yung nabili ni Kabiyahing Winnie. Pero kung si Kabiyahing Roger ang magsabi, mahal daw. Ganda dito siguro pag umaga dan, no? Malamig-lamig. Uy! Ayan po, oh. Ang dami ng pamahaw ni Kabiyahing Winnie. Ayan po, mga kagandang buhay, oh. 38. Ayan, yung dala ni Kas. Maliit lang Kas ang daan, oh. Oh. Ito po yung mga baka ni Wens. Ganda naman pala ng mga lugar dito ni Wens, oh. Dami siyang mapaglagyan ng baka. Halika na Kabiyahe! So, ito mga kagandang buhay, oh. Kumuha tayo ng aratilis. Lamang hinog, ah. Nung bata pa kami, mangunguha talaga kami ng aratilis. Daming hinog. Wen, magkano itong puti, Wen, na baka? Oo. 48,500 ito, oh, Jer. 48,500. Busog. Ito man na ito, 43. Itong itim. Matapang ba, Wen? Matanda na. May panimbag yan. Sarap na aratilis, mga kaganyang buhay, oh. Mabango. Mabango itong aratilis na to, oh. Ano? Daming hinog. So, doon po sa Coral, marami din si Winnie doon. 43,000. Meron natira pa doon, men, no? Malaki yun, men, no? Yung isa na itim. Yung itim doon, malaki. Magkano yun? Ito? Wala, 47 na. Maliit na dito. Puro na lang talaga pangsaway si Roger, ah. Boy, maganda ng baka mo na. Gibawi ra. Bawi lang, no? Ang ganda naman po puno. Ito, dito? Oo. Sige. Magkano ba yun? 43? Tanda, matanda. Parang ayaw sumunod sa iwin, ah. Busog talaga po dito lahat ang mga baka ni Kabiyahing Winnie. O, pinakain mabuti. Bye-bye! Thank you sa foods. Yan po. Iwanan na natin si Kabiyahing Roger. Mahinang maglakad, eh. Nauuna yung tiyan. Masarap ng aratilis, ah.
Naku, sexy maglakad tong bakang ito. Kaya may rason po talaga si Kabiyang Winnie po na gusto niyang dito sa bundok mamili. Dahil dati po kasi, nung mga time na yon na pinapagalitan ko siya, ang dami niyang kakumpetensya po sa mga stockyard dito sa bundok. Oh, no! Pero, ngayon po, nawala na yun, yung mga kakumpetensya mo sa bundok mamili. Yun, nag-stop na daw sa pamimili yung iba. Kaya ngayon, maganda po talagang oras sa pamimili ni Kabiyang Winnie sa mga auction dito sa bundok. Anong paradahan dito pinupuntahan mo, Wen? Meron din bang paradahan? Pakuan. O mga ilan ang mga pinaparada dong hayop? Naman po yung kapalitan, upat. No, mga 4 ang nabibili niya doon sa paradahan. Dito po sa bundok. Sunod na barangay daw. Doon po daw, sa taas. Yun na po. Nagbago yung isip namin ni Kabiyang Roger dahil in-explain po mabuti sa atin ni Kabiyang Winnie. Na dati, mahal ang bili niya ng mga hayop, ay marami siyang kakumpetensya mamili dito sa lugar nila. Pero ngayon po, wala na siyang kakumpetensya. Tapos, nakilala po siya dito sa lugar niya na bumabiyahe ng Maynila. Kaya, marami na pong nagpapasipat. Ano po? So, tiyaga-tiyaga lang po talaga dito po sa ating negosyo. Kaya yung kuta po ni Kabiyang Winnie, minsan po 10, minsan 15. Mas maganda pa rin po mamili kami sa mga stockyard. Para pandagdag-dagdag itong kay Kabiyang Winnie. So, kunti na lang po ang kulang para maging 50 pieces po yung aming baka. Pero pupunta pa rin po kami sa La Libertad bukas. Kasi doon po sa La Libertad, marami po talagang bakang pinaparada. Yun po ang stockyard na may pinakamaraming parada. Para po may pundo kami. Sabi kasi ng isang subscriber natin, lagi po tayong nakikinig sa mga sinasabi nila, kagandang buhay. Kapag ka po ang isang stockyard, kahit puno na kayo, kahit puno na ang pambiyahe ninyo, at marami pa pong murang dapat bilhin doon sa stockyard, bilhin nyo lang po ng bilhin para po meron kayong nakatambay lang. Para the next time na magbiyahe ulit, hindi na po kayo napipressure ng pampuno ng sasakyan ninyo kasi meron na po kayong naipon na mga baka. So yun na po ngayon ang aming ginagawa, mga kagandang buhay. Dahil sa totoo lang po, binabasa po talaga namin ang mga comments po ninyo. Siyempre may mga point of view po bawat isa, may mga ideas po bawat isa, at sinishare din nyo po sa amin sa pamamagitan po ng pag-comment sa ating mga vlogs. Yan po ay amin pong tinitingnan kung may basihan. Tsaka yung sinabi po ng isang subscriber na yon ay talagang sabi ko, okay ba mga ka-teammates na yun ang gawin natin? Kasi dati kasi mga kagandang buhay, hindi kami bumibili ng sobra sa aming truck kasi gumagastos pa po kami ng pakain hanggang the next week or mga 10 days, 7 days po ang pinaka maaga. So, imagine yung pakain natin, nagpi-feeds po tayo. Yan. Pero, nirest na po namin yan. Dahil sinunod po namin yung inyo pong comments, yung inyo pong suggestion, advices, mga kagandang buhay, para po di kami ma-pressure na pampuno ng aming truck. So, kung dito pa lang po sa malalapit na mga stockyard ay napupuno na namin, hindi na po namin kailangan pumunta pa doon po sa malayo. Imagine po, nasa 6,000 ang ginagas po namin sa amin pong
truck papunta po sa Bakong. Plus pa po kung may sarili po kaming sasakyan ay nasa 2,000. 8,000 po kaagad. Plus pagkain pa po namin. Plus expenses pa po namin. So pagkatipid na po kami niyan, ibili na lang po namin ang pagkain sa mga baka namin pong mai-stock. Tapos, pagsikapan po namin hindi malose weight. Kasi po ang baka naninibago sa bago niyang tahanan. Diba? Maganda rin po ang pinapakain namin, naka-feeds din po. Pero, di ba po, pag pumunta tayo sa ibang bahay, hindi tayo nakakatulog, namamahay tayo. Ganun din po ang mga baka nag-a-adjust. Kaya po, malaki po ang porsyento na mag-lose weight sila sa pangangalaga natin. Pero meron naman pong mga baka talagang malakas kumain. Meron naman pong mga baka na isang gabi lang naka-adjust na kaagad. Kumakain na po kaagad. So, ito pong 48,500 ni Wins na binili, ayaw pong umakyat. Yan, tumawag po siya ng isa pong alalay para lang po ay tulungan kami sa paakyat dahil mabigat po itong katawan nito. O, yan, takpan po ang kanyang mata para po hindi niya makita na iaakyat siya. So, nasa siyam lang daw ito, sabi ni Wins. Dahil maliit pa, hindi po pumasa yung isa. Medyo undersized pa po yung isa, mga kagandang buhay. Yan, hindi na natin i-video, mga kagandang buhay. Kasi nga sa mga ganyan na yan, na nakikita po ang ating baka na medyo tinatakpan ang mata, hinahampas-hampas para po umakyat sa ano po, sa rampa, ganyan. So, ayan po, nakaakyat na siya, mga kagandang buhay. Yun po yung isang style natin para po talaga, makaakyat siya. Hindi niya alam kung saan siya papunta. Si Winnie po talagang nagmamanhan niyan, tapos sasama din po si Winnie sa amin na mag-alaga dito sa mga baka niya doon sa Hibaiyo. Kasi maglo-loading na po kami bukas, mga kagandang buhay. Sabi nga niya, maglo-loading na tayo, ang dami pa daw baka doon sa Cavite. Nako, Biyernes. Ilan ba ang katay ngayon, Kas? Biyernes? Di ka pa nakatawag? So usually po, maraming katay pag araw ng Biyernes at saka Sabado. Pag Linggo, konti lang. Pag Lunes, konti lang. Ganyan. So, siyempre kung mag-loading tayo ng Sabado, Linggo, nandun na sa Katiklan. Tapos pwede din namang isang gabi tayo doon matulog. Lunes na natin ibabiyahe. Martes, Merkulis na madaling araw. Nandun na po ito. Mga kagandang buhay. So ganun po ang span na makukonsume po natin na time para po dumating ang ating mga baka. So Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Merkulis. 4 na araw po yun kasi meron po tayong stopover. Kapag naubusan ng baka ang ating tagakatay, ang stopover lang po namin doon sa Tangalan is hours lang. Halimbawa, dumating sila alas 8 ng umaga. Ano na yan? Kinakarga na natin ang alas 3 ng hapon. So, ilang oras lang yung pahinga nila. Yan po ang pag-akyat. Yan. So, mabilis na po pag-akyat dito. Medyo mabigat po kasi ang katawan nung isa pong baka. Yung 48,500. Pinaalam ulit ni Kabiyahing Winnie sa atin na meron daw siyang yapis o manipis po ang katawan na baka na pag sampo, ikukondisyon niya po muna. Kaya siyam lang dito. Ayan, pero babayaran na po kagad natin. Ayan po, kaya pinapaalam po sa atin ni Kabiyahing Winnie. Para ibayad din niya po sa mga farmers. Good thing po mga kagandang buhay nung una kasi kumukuha ng pera sa atin si Winnie para dalhin po kung saan siya mamimili ng mga baka. Pero ngayon po, nagbago ang patakaran. Babayaran na lang po namin kung dito na po nakikita ang mga baka. Sa ganyan pong paraan mga kagandang buhay ay masanay po yung mga tao sa kanya na makakakuha siya ng baka na utang, mga kagandang buhay. Pero since po na siya po ay first kagawad po ng barangay nila, siyempre yung kredito po ni Kabiyahing Winnie, mapagkatiwalaan of course. Kaya maganda po yung plastada mga kagandang buhay na nakakautang po si Kabiyahing Winnie. Actually, wala kang isang linggo, bayad ka agad. Minsan, kanina may 2 siyang baka yung nauna.
ilang oras lang, babayaran na sila ni Kabiyahing Winnie. Ang point of view po doon, ang point po natin doon mga kagandang buhay, kaya niya pong mag-stock dito ng mga baka kahit wala siyang pera. So yun po ang practice ni Kabiyahing Winnie at sabi nga po ng mga viewers natin, si Kabiyahing Winnie kahit first kagawad na, kayang sumunod po sa patakaran. Isa po siyang huwaran na kagawad. Palakpak naman dyan kay Kabiyahing Winnie. O, di ba? Yan po ang mga gusto kong kasama sa team. Na hindi po nagmamagaling. Di ba, Kabiyahing Winnie? Yan ang gusto kong kasama sa team. Yung hindi nagmamagaling, pero kayang sumunod sa mga patakaran. Ano ang sabi ng mga farmers dito na kinukunan mo? Tiwala sila kahit utangin mo? Maog yun. So magandang practice ano? Para pag nakulangan tayo ng pera, nakakautang tayo. Oo, yun. Utang yun lang. Utang. Ilang days na itong nautang mo? Kuhan, murag na yung simana ni. Sa aran ako kapi simana uban po duwa kay madugay niya kang abot. Okay. So ibig sabihin yung iba niya nung nakaraang linggo pa. Uban na ni. So okay lang sa kanila. Masabot mo sila kay ako may nandagang kay kwarta. Ako manginom pertindagan ng kwarta akong amo. Huwag mong sabihin na marami tayong pera. Kasi baka ma-hold up na tayo niyan. Wala yung mga ulap-ulap. Yung sinabi mo, pautang na kay maraming pera yung aking amo. Mana ko nila, huwag madulog ko ron. Why siguro basig, kuhan ta sa oras. Oo. Mababakakon ko ninyo. Pero ang sureball doon, nagbabayad. Tapos so on and so forth, ganyan-ganyan lang. Ay, nagbabayad yan si Kagawad Winnie. Daga mo kayo mga utang na basta dili ta masipi at iniksaad ba? Basta pag promise is promise. Muna kung kulba o kung di pa ka maabot ba? Abutan ko. Akong i-extend kay. Darating talaga tayo. Kung hindi man ako darating, na magani dapat ng kwarta diri kay kana bang panitan usa ka simana ra ka dito musaan man ko kapisimana duha. So, pwede pa di pa ko kabayad nila kay wa pa man maabot tong among kuan. Yan, ako maganda. So sa mga suki dyan ni Kabiyahing Winnie ha, sigurado po kayong mababayaran. Depende na lang po sa paghintay niya sa akin. Pero lagi naman ako dito. Kung wala ako dito, si Kabiyahing Roger. Kung wala si Kabiyahing Roger, si Michael. Ang kwarta kay ato din biyahe. Ibalos mo to padala kwarta man to. Kasi naalagaan tayo ng tagkakatay natin. Ganyan lang ang negosyo natin, Win. So, ito, ayaw nating gabihin tayo dahil maliit ang daan. So, kailangan, nakikita na tayo ng mga kasalubong natin sa sila, sakyan. kaila silang kuha ba? Guys! Ito, isa na lang. Ito ba? 3.5 na. 3.5 na. 3.5 ito, 3.5. Focus mo to, Kabiyahing Roger, parang may gitara. May gitara po yung 3.5 ni Kabiyahing Winnie. Agambos na papalit na kay 40 mo na. Trito daw sabi ni Kabiyahing Roger. Log lagi na ko isa daw. Andahan lang kay nahiya sa atin po. Ayan. Nadala lang sa sit, no? Ulog-ulog rumagod. Ganun lang pagkaasawa nagtampo. Ganyan lang. Ganyan ba? Himas-himas lang ng konti pag nagtampo yung mga asawa. Wala nang kapungot. Kaso lang si Kabiyahing Roger pag naghimas akin. Grabe. Ngisila ulitin. Kasi si Kabiyahing Roger maghihimas. Abaw! Kung na yun, mga yan po mga kagandang boy, binibiro talaga ng mga kasama natin dito si Winnie na mahal daw ang kanyang nabili. O ganun ka rin ba maghimas, Kabiyahing Winnie? Pagka nagtampo yung asawa mo, si Kabiyahing Roger, hilutin mo nga ako. Grabe, pag nagtampo ako, ganun siya maghilot eh. Binuang. Okay, mga kagandang buhay, no? Uwi na kami. Thank you for watching sa pagsama nyo dito kay Kabiyahing Winnie. Yan. Well, magbabay ka na sa ating mga tagapanood. Sikat ka na eh. Babay na! Ano pa to si Winnie? Mahihain! Okay na. So, ito po ang sinasabi ko pong problema namin dito, mga kagandang buhay, kapag ka meron pong isang sasakyan
ay di na po kaya po ng ating truck na dumaan. Kasi meron pong nakaparking dito sa tabi. So, eto. Sana wag mabulasot po mga kaganabuhay, oh. Yan. Kasi dapat pag-isahan lang po talaga ito. Oh. Ang mga nakamotor, tabi-tabi lang. Yan, oh, nakalabas dahil nga bumaba si Kabiang Winnie para alalayan ang ating truck. Ayan po, kunti na lang po matirang daan kapag dumaan po ang ating truck. Pag dalawa talagang truck ang magkasalubong, kung motor po, may mga area na kagaya nito na kasya ang motor. Pero may mas maliit pa po na kalsada na atin pong dadaanan. Kaya mas maganda po talagang nakakumboy po si Kabiang Winnie dahil siya po ay kilala dito sa kanilang lugar, of course. Para ano natin, malalayan po yung truck natin. Oo, oo nga. Para po bukas ay may gas tayo, pag-gas natin yung forward natin. Maaga pa tayo bukas, kailangan may gas yung ating forward. Mauna na tayo sila, kahit mga alas 9 pa, kahit mga alas 8 pa yan sila punta. Tayo lang yung mga una bukas. Okay? Yan po, ang daan. Hintayin naman natin na sila pagdating sa taas. Apiki sa daan, sabi ni kagawad natin. Kaya kailangan may ideya na lang para huwag tayong awayin. Dito na si Winnie, oh. Di mo narinig yung ano, parang witch yan magtawa si Winnie. Yan, tumawa si Kabiang Winnie. Ay, nako. Ayan na po. 8 na lang sa kulang sa ating pangarga. Kung ibigay ito isa na yun siyam pa. Siyam. So kung iwanan daw yung isang, ayaw ko pag ipadala yung nagkasakit kasi may baka. Pero dapat makabawi pa rin, di ba? Okay naman to lang. Okay naman to. So 8 na lang. Patunalag na apir. So 2 stockyard pa po yung ating pupuntahan. So kung may sumobra po doon, makabili tayo ng 8 at saka may sumobra pa sa kabilang stockyard na panglinggo, ay yun ay para next week na po. Meron tayong naka-stock na baka. Ayun pala, oh, walang problema. May bagsakan pala ditong isda. Ano po ni ugma. Balik. Yan po, pababa na tayo ng pababa, mga kaganabuhay, oh. Kalsada natin. Kanina pataas tayo ng pataas. Ngayon pababa tayo ng pababa na. Okay, yan. So, nagkaraman kayong karga to, ang mga nakabot. Magsiya, mag 300, to 300 na to. Dapat dahan-dahan lang talaga tayo habang bumababa po tayo. Dahil mabilis magpatakbo dito yung mga motor nyo, men. Okay. Uban ano? Ano yun? Ano yun? Ano mga vlog? May mga anak yun, men. Wala na sila anak. Walang anak yung dalaw matanda na yun. Sintar ka na edad ko pinang laki yan ha. Bakit wala di siya Balo, ano lang, ganunan. Oo. So ano yung kabuhayan nila? May matanda po tayong nakita, no? 2 sila. Mag-asawa. Wala pala silang anak, wen? Wala yun. Eh, sino nagbibigay ng pagkain sa kanila, wen? Punta sila. Ginaman po yung mga kuhan mo sa tupang dawat-dawat sa mga senior. Duha na sila na appeal na ko Sa senior citizen po na binibigay ng gobyerno. Pero magkano lang yun, wen? Minsan, pag pumunta tayo dito, Jer, bigyan nating bigas. Bigyan natin bigas yung matanda na yun. May mga tumutulong din dito sa kanila, yung barangay, tumutulong rin. Mga tao. Kakauna mo na sila, no? Mga kamag-anak, tumutulong sa kanila. Oo, naapot. Yung problema niyan, pag nagkasakit na sila. Ano niya, mga pagkumangkon. Wala ba silang mga lupa? Mag-asawa? Wala. Wala din. Walang mamanahin yung mga pamangkin. Kay mayroon mag-ilang kon sa ano, gibaligya di ba? Mahirap. Dapat paglaanan talaga natin, wen, ang ating pagtanda. Oo, para po wag tayong makaperwisyo ng
ibang tao, ang mga anak natin, kasi may sarili na rin yan silang buhay. Mas maganda pa rin kahit mahal tayo ng mga anak natin ay merong pang tustos tayo sa pagtanda natin, di ba? Iba pa rin. O ito, malaking sasakyan, Wen, paano na lang? Wen, anong ideya ni Wen? Yan po, ito po ang problema. Taas lang pa. Sinabi mo, Wen, na merong pang malaking truck? Ano yung Oh, ikir ba dito lang? hala, wala. Dili na pagluto na ko rin lang. Oo, sige, sige. O, baba si Kabiyang Winnie dahil meron pong truck na kasalubong po tayo. Pick up. So, ngayon, ayan, si Kabiyang Winnie kakausapin na meron pong truck na malaki sa likod. Ito po ang hirap talaga ng daan natin. Hindi naman ikaw mga gabi ba ikaw ah? Ayan. Mga mo na mga oras. Kaya nga, magiging kaaway natin ito lahat. Oh, no! Aawayin tayo kung di natin kasama si Kagawad. Ganda si Kagawad po yung mag-explain, di ba? Pagbibigay pugay, pipit. Ano po yan sa mga drivers. Napakasimple lang po ng buhay dito sa bukid. May tulay, dadaan ba tayo sa tulay, Jer? Hindi na. Dadaan tayo. Ay, dito oh. Pwede sana. Pero wag kang patabi ng patabi. Sabi ng Roger, dahil baka di kayanin, mahulog tayo.